araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jay Vagon at ang tatalakayin ko ngayon ay patungkol sa contemporary issue. Konsepto at kahalagahan ng pag-aaral ng contemporary issue. Una, mahalagang maunawaan ang mga contemporary issue upang aktibong makilahok sa programa at problema ng bansa. Pangalawa, makakatulong ito sa iyo upang makaganap ng tungkulin at maunawaan ang iba't ibang aspeto ng mga suliranin sa ating komunidad. Ang salitang contemporary issue ay nangangahulugang mga pangyayari sa daigdig mula sa ika-20 taon hanggang sa kasalukuyang panahon na makakaapekto sa ating kasalukuyang henerasyon. Samantala, ang issue ay nangangahulugan ng mga paksa, tema, pangyayari o usapin o suliraning nakakaapekto sa tao, sa lipunan. Sa makatuwid, ang contemporary issue ay tumutukoy sa mga panahong pangyayari, maaaring gumagumbala, nakakaapekto at maaaring makapagpabago sa kalagayan ng tao at lipunan na kanyang ginagalawan. Sa bawat contemporary issue ay mga suliranin na nangangailangan ng pansin upang mabawasan kung hindi man mawawala ang negatibong epekto sa tao. Ano nga ba maituturing ang isang pangyayari o suliranin bilang isang contemporary issue? Dapat ito ay mahalaga at makabuluhan sa lipunang ginagalawan. Ito ay may malinaw na epekto o impluwensya sa lipunan sa mga mamamayan. Ito ay nagaganap sa kasalukuyang panahon o may matinding epekto sa kasalukuyang panahon. At ito ay may temang may pinag-uusapan at maaaring maganda o positibong impluwensya o epekto sa lipunan. Contemporary issue ay nahahati sa ibang aspeto. Ito ay isyong pangkapaligiran, isyong politikal at pangkapayapaan, isyong pang-ekonomiya, pangkarapatang pantao, at pang-edukasyon at sibika. Ang isyong pangkapaligiran ay may mga usaping may kinalaman sa kalikasan at paano nito maaapektuhan ang mga gawain ng tao. Halimbawa nito ay ang isyong global warming at climate change. Ang isyong politikal at pangkapayapaan ay tungkol naman sa sistema ng pamamahala, paggamit ng kapangyarihan at pagganap sa mga gawaing politikal. Isyong pang-ekonomiya ay tumatalakay naman sa kabuhayan at paggamit ng ating limitadong yaman. Ang halimbawa nito ay ang mga usaping tungkol sa mataas na antas o unemployment rates sa ating bansa. Ang isyong pagkarapatang pantao ay ang mga usapin na may kinalaman sa mga karapatan at pangunahing mga kalayaan ng tao nang walang pagkakaiba, kasarian, nasyonalidad, pinagmulan o relihiyon, wika o anumang iba pang kondisyon. Ang isyong pang-edukasyon at sibika ay ang mga usaping may kinalaman sa edukasyon gaya ng karapatan ng lahat na magdamo ng edukasyon. Kakulangan ng mga silid-aralan, pagdami ng mga humihinto sa pag-aaral. Ang contemporary issue ay maaari ding mahati sa lawak o sakop. Ito ay maaaring lokal kapag apektado lamang ay ang isang pamayanan. Maaari ding pambansa kapag apektado nito ang mga maraming lokalidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. At pangdaigdig, kapag apektado nito ay higit pa sa isang bansa. Sa pag-aaral ng contemporary issue ay may mga kasanayan na dapat taglayin upang matiyak na hindi ito fake news. Ito ang dapat taglayin upang hindi matamo ang fake news.
Una ay ang pagkilala sa primarya at sekundaryang sanggunian. Pangalawa, pagtukoy sa katotohanan at opinyon. Pangatlo ay ang pagtukoy sa pagkiling or para hindi bias. Una, sekundaryang sanggunian. Mga detalye at interpretasyon batay lamang sa primaryang pinagkukunan. Pangalawa, mahalaga ding matukoy ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon. Ang katotohanan ay ang mga totoong pahayag o pangyayari na pinatunayan sa tulong ng aktwal na datos at may mga ebidensyang nagpapatunay na totoo ang mga pangyayari. Samantalang, ang opinyon ay nagpapahiwatig sa loobin at kaisipan ng tao ukol sa isang usapin o pangyayari. Pangatlo, pagtukoy o pagkiling sa bias. Ang pag-aalinsa ng mga impormasyon na may kaugnayan sa agham panlipunan ay kailangan na walang kinikilingan. Kailangan ding mahasa ang ating kasanayan sa pagbuo ng paghihinuha at paglalahad ng konklusyon. Ang paghihinuha o inference ay isang pinag-isipang hula o education guest tungkol sa isang bagay para makabuo ng isang konklusyon. Kailangan din gamitin ang kaalaman at mga karahasan tungkol sa paksa upang matuklas ang nakakatagong mensahe. At dito lang po nagtatapos. Magandang araw sa inyong lahat at salamat. Bye-bye!